Sa umaga pong ito, mag-ano lang po muna tayo, eye exercises. Kumbaga, exercise po muna natin yung ating mga mata kung ano yung mga ilalabas ng slide. Unang-una po ito, ano po ba yung nakikita natin? Meron po daw mga 8 differences. Meron po ba? Di ba magkahawig lang? Meron po mga pagkakaiba yan. Hindi ko alam kung nagamit ko na to dati. Itong picture na to. Pero po sabi rito, meron daw pong 8 na differences. Hindi na po natin hanapin. Kasi po, kamukha po nitong sanga. Ito, wala po ito doon sa kabila. Tapos yung tawag nito, yung bola ng bowling, kulay dilaw nga lang po. Pero buwan po ito. ayun po yung mga sabi rito. Na-exercise po kasi yung mata natin pagka meron tayong hinahanap. Kailangan po nating makita yung mga pagkakaiba. Meron pa pong isa. Ito po. Ito 3 lang daw po. Ayan, 3 lang daw po yung mga pagkakaiba dyan. Minsan mahirap hanapin, minsan talaga namang magkakamukha lang eh. Pero meron po talaga pagkakaiba dyan. Ma-exercise po natin yan sa pamamagitan ng ating paghahanap. Diba? Meron po. Yung ayun. Ang linaw ng mata ni Pastor. Kitang-kita. Ayun. 3 lang po yan. Huwag na po tayo maghanap ng iba. Baka madagdagan pa eh. Po. Ito, meron pa rin ditong isa. Ito po. Parang wala pong wala pong parisan eh. Ito po, di ba? Ito yung isa. Yan. Makita po natin dyan. Alin po ba dyan yung anak at saka yung alipin, di ba? Meron kasing nakalagay na, sabi rito, Jesus healed a royal official's son. Pero kung dito mo mapapansin, ito yung maayos yung di ba? Para bang makikita nyo na ito yung anak ng hari o prinsipe, di ba? Pero pag dito, pag may label na, alam na natin na kilala natin kung sino yung nasa kaliwa at saka nasa kanan. Ito yung 2 dyan na pinagaling ng Panginoong Hesus, yung anak ng, yung official, na royal official, sabi gano'n. Ito pa isa. Yan, sabi rito, ano ka ba talaga, anak o alipin? Natanong nyo na po ba yon sa sarili nyo, anak o alipin? Dito po mapapansin nyo, sino po ba dito yung alipin, sino po yung anak? Ayan po, kita po natin yan. Pero ang totoo po niyan, isang tao lang po yan na nakatingin sa salamin. Alin po ba yung salamin dyan at alin yung totoong tao? Na-exercise po yung mata natin dahil kikilatisin natin sino ba talaga dyan yung salamin. Sino po ba talaga dyan totoong tao? Isang tao lang po yan eh. Ang totoo po yan ng picture na yan, ako po yan. Hindi ko alam si AI kung ba't ganyan ang itsura ng ginawa eh. Picture ko po yan eh, na 2x2. Ganyan po kinalabasan. Pero sa tingin ko okay naman. Ito po yan. Ang ano po dyan, ito yung pinaka totoong tao kasi may anino. Yung kabila po, yun yung salamin. Meron pong pinaka dark dito eh. Ayan po yung tanong, ano ka ba talaga? Anak o alipin? Tapos sabi po rito, ang sabi ng Bible, Matthew 25:23 sa version ng TLB. Ano po yan yung hindi po yan toko, alugaw, baboy, hindi po yan yun. Ano po yan? The Living Bible. Sabi po rito, good work, his master said, you're a good and faithful servant. You have been faithful over this small amount, so now I will give you much more. Malinaw po sinabi rito na faithful servant po yung kausap ng master. Kaya nga po, yung master, meron po siyang servant. Yun po yung turingan nila, isang lingkod, isang Panginoon. Sabi naman po ng Bible din sa 2 Corinthians 6:8, and I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Iyon po yung itunuring sa mga mananampalataya ang pagkakasulat ni Pablo dito sa 2 Corinthians.
Ako ay magiging yung ama at kayo ang aking magiging anak na lalaki at babae. Kaya po minsan nalilito po yung mga nagbabasa. Ano ba talaga ako, servant o anak? Sabi ganon. Pagdating po rito, ito po, servant. Iisa-isahin po natin yung mga ano, kaya lang, yung mga nakakulay pula, hindi po halata. Sabi rito, sabi ng Bible sa servant po, the servant of the Lord ni Yahweh, ang isang halimbawa rito, sabi rito is Messiah, ang servant. This is a title of honor given to individuals, groups, or the Messiah who are chosen by God to fulfill His divine purpose, carry out His will, and represent Him. Yun po ang ibig sabihin ng servant ni Yahweh. Yun nga po, yung unang servant na pinakamataas na tungkulin is yung Messiah, si Jesus Christ. Mababasa niyo po yan sa Isaiah 42, 1-7, 49, 1-6, yun. Siya din yung tinawag na the suffering servant, yung Messiah. Mababasa niyo naman po yun sa Matthew 12, 18-21. Medyo hindi nga lang kita. Meron din pong servant na tinatawag na prophets and leaders. Katulad po nila Moses na leaders, na Elijah, yun po yung mga servant din po ni Yahweh. Meron din po na yung mga people of Israel, yun po yung corporate entity. Kumbaga, lahat po sila na tinawag na Israelita is servant po ni Yahweh nung panahon na yon. Meron din pong tinatawag na servant na foreign rulers. Kumbaga, ito yung mga hindi Israelita pero ginagamit din po sila ni Lord. Sabi rito, God refers to non-believing leaders like Nebuchadnezzar and Cyrus as His servant because they unknowingly fulfilled His plans. Hindi po nila namamalayan na natutugunan na pala nila yung kalooban ni Lord dahil ginagamit din po sila ng Panginoong Yahweh. Yan po yung mga kategorya ng servant. Meron din pong isa na ayaw lumipat. Ayun. Meron pong isa na spiritual servant. Ito po yung voluntary o devotional. Sabi rito, babasahin ko na lang po dahil medyo maliit. These are believers who voluntarily submit to God, putting His will above their own. Often referred to in the New Testament as doulos. Pag nabasa niyo po sa Greek word, doulos po yung pinaka-Greek word niya po. Ang ibig sabihin is slave or bond servant. Meron din po na, yun po, yung bond servant, example po rito sila Paul, James, Peter. Marami po sila. Sila po yung mga bond servant ni Christ. Meron din pong servant of righteousness. May isa-isa po kasi natin yun, yung mga yan. Ito naman po yung, sabi rito, those who have been freed from sin and are now servant of God. Sa Romans 6:22. Nakalagay po yun doon. Meron din pong servant of the church. Yung mga tinatawag po ng iba na diakonos. Galing po yon sa Greek word na diakonos. This refers to those who have served others such as deacons through practical aid, hospitality, or ministries. Yun po yung tinatawag pong diakonos na servant din po siya. Meron pong iba pula. Ayaw lumipat. Yan. Meron pong iba na servant number 3, legal social servant. Sa Old Testament po, nakikita po ito. Ito po yung Hebrew servant. Ang sabi po rito, an Israelite who sold themselves, usually due to debt. Ito po yung mga may malaking pagkakautang ng panahon na yun na nagiging alipin na lang po o tagapaglingkod. Pero meron po lang yun na certain period of time na 6 years. Mababasa po yun sa Exodus 21:2-6. Yan po, may bond servant naman na ang tawag po doon ng Old Testament is permanent po. Ito po yung makikita natin na sabi rito, a servant who love their master
and choose to remain permanently, signifying a voluntary permanent commitment. Ito po yung mga nahuhukay sa pyramid na hanggang sa katapusan ng buhay ng kanilang master, nandoon pa sa paanan ng kanilang master. Kumbaga, ganun po sila kaband doon sa kanilang master. Biruin mo hanggang kamatayan, sinamahan po nila yung kanilang master. Kaya minsan pag naghuhukay yung mga anthropologists sa ilalim ng pyramid, nakita po dalawang buto kasi merong talagang yung master doon is nakalagay po sa kabaong, pero po merong isang buto na nasa gilid. Iyon po yung mga servant na talagang itinali na nila yung kanilang sarili para sa kanilang Panginoon. Meron naman din po yung foreign slave. Ito po yung taken from surrounding nations. Yung mga minsan nakukuha sa pag nakipagdigmaan, yun, nagiging alipin na po nila yon. Yan po yung mga kategory po ng servant. Sabi rito, madalas dito na humihinto ang ating kaisipan. Minsan naiisip natin na bilang isang alipin o bilang isang alagad, ganito yung gagawin ko, ganito yung gagawin natin para makasunod sa ating master, para makasunod sa ating Panginoon. Sabi rito, bakit kaya maraming nalilito? Kasi minsan, sabi natin anak na tayo ng Diyos, pero nalilito pa rin tayo. Paano bang nalilito? Nalilito sa mga bagay na minsan sinasalita na natin. Sabi rito, isa ka ba sa maraming nalilito? Kayo po, isa po ba kayo sa maraming nalilito? Dalangin ko po ay hindi, dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Sabi po rito, ano ang pundasyon ng iyong relasyon sa Diyos? Ano ba ang iyong pangunahing pagkakakilanlan? Ano ba ang nagtutulak o puwersang nag-uudyok? Yung sa pagsunod o sa pamumuhay natin sa araw-araw. At sabi rito, panlima, at ano ba ang katayuan mo sa hinaharap bilang taong nabubuhay? Ito po yung mga isa-isahin natin. Ano ba kaya talaga? Para meron tayong ideya kung ano ba dapat nating ikilos, dapat nating salitain bilang isang mga anak ng Diyos. Marami po kasing tao na hanggang ngayon nalilito. Sasabihin, ang tagal ko ng Kristiyano, anak na ako ng Diyos. Pero pag nandirito na yung mga sitwasyon, parang namamalimos pa rin sa pag-ibig ng Diyos, parang namamalimos pa rin sa pagpapala ng Diyos. Kaya po, sabi rito, ito po ang ating title, Given the Right to Become a Children of God. Binigyan po tayo ng karapatan. Sabi po rito sa John 1:12, Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ang ganda po ng pagkakasalin. Lahat po ng tumanggap sa Kanya. Sino ba yung Kanya? Ang Panginoong Hesus. Lahat po ng tumanggap ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, binigyan tayo ng karapatan. Noon pa man na tayo isinilang, hiwalay tayo sa Diyos. Kumbaga, nung nagkasala sila, Adan at Eva, nahiwalay tayo sa Diyos, nawala yung karapatan na yon. Kaya ibinalik po sa atin ng Panginoong Hesus. Yun po, binigyan po tayo ng karapatan. Nararapat lamang po na gamitin natin yung karapatan na yon. Sabi po rito, foundation of relationship. Ang pundasyon ng relasyon sa pagiging servant ay ganito. Sabi rito sa Galatia 3:24, kaya't ang kautusan naging tagapagdisiplina natin hanggang sa dumating si Kristo, upang tayo ay maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa Galatia 4:8 naman, noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Doon sa taas po na yan, sa Galatia 3:24, yun po yung sinasabi na kaya't ang kautusan nagiging tagapagdisiplina. Yung relasyon po natin sa Diyos ay sa pamamagitan po ng kautusan. Nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesucristo. Doon pa lang po tayo nagbabase. Kasi ang nagiging pundasyon po ng relasyon natin is bounded by law, duty, and external compliance. Yun po.
tayo po ay nakatali doon sa pagsunod sa kautusan nung wala pa si Kristo. Sinasabi po ng ating Apostol Pablo. Tapos nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Ang ganda po ng pagkakasali na kayo'y alipin ng mga bagay. Iyon po yung tatanda natin, yung kayo'y alipin. Kasi po may keyword po mamaya yan eh. Dahil sa pagiging alipin. Diyan po sa foundation of relationship, meron pong tatlong bagay dyan. Yung una po, the burden of relationship by obligation. Totoo naman po na pag tayo ay ang relasyon na ating ginagalawan by obligation, mabigat po talaga yon. Dahil kailangan po natin gawin to, kailangan gawin yan, dahil yun po yung obligasyon eh. Sabi rito, bago makilala si Kristo, ang ating connection sa Diyos ay kadalasang nakaugat sa tungkulin, tuntunin, o pagtatangka na makakuha ng pabor sa pamamagitan ng mga gawa. Ang relasyong ito na nakabatay sa obligasyon ay nagdudulot ng pakiramdam ng kakulangan. Dahil obligasyon nga po, kulang pa yung ginagawa mo, kulang pa yung pagdarasal mo, kulang pa yung mga pagbibigay mo, kulang pa yung pagsisilbi mo. Ganon po pagka obligasyon po ang ating ginagalawan sa relasyon. Yon, ang relasyong ito na nakabatay ay nagdudulot sa pakiramdam ng kakulangan dahil walang pagsisikap ng tao ang ganap na makakakamit ang perpektong pamantayan ng Diyos. Kaya po pala ganon. May mga kulang dahil wala po talaga nang nakakaabot sa pamantayan ng Diyos eh. Katulad ng sinasabi po ng Galatians 3:10, sabi rito, "For all who rely on words of the law are under a curse. For it is written, Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them." Hindi ko na po pala na. Ayun. Sabi po ng Tagalog, ang lahat na nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Mabigat po pala pag ang ating pagkilos ay nakabatay lagi sa kautusan o nakabatay sa batas. Nasa ilalim po lahat yon ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Mabigat po. Dahil po, marami po ang kautusan sa Bible. Sabi nga po, 300 plus, di ba? 316. Kasi 10 commandments eh. 3 plus 1 plus 6 equals 10. 316. 10 commandments po. Yun po, napakarami po nun. Yung 10 utos nga lang po, halos hindi masunod eh. Yung 316 pa. Kaya nga po, lahat ng pagsunod ay nakabase po sa kautusan, nasa ilalim po ng sumpa. Ano po yung sumpa na yun? Yung sumpa na hindi ka po makasunod ng puro doon sa kautusan na yun. Sabi pa ng Romans 3:20, sa Tagalog version po, sabi rito, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. Kahit pala buong sundin mo yung kautusan, sundin mo lahat ng kautusan na yun na 316 o yung 10, hindi ka pala mapapawalang sala ron. Bakit po? Dahil hindi nga po nakakapag-alis ng kasalanan yung kautusan. Isa lamang po yung nakapag-alis ng kasalanan. Sino po ba yon? Amen. Si Jesus Christ lamang po. O yung Lamb of God. Sabi po, di ba? Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Kaya po, yung marami pa rin po sa mga kongregasyon ngayon na nakabase po yung kanilang pagsunod talaga sa kautusan. Kautusan. Pero yun nga po ang sinabi ng ating Apostol Pablo na walang mapapawalang sala kahit sundin mo yung buong kautusan na yun. Nasunod mo yung buong kautusan, tuwan-tuwa ka. Perfect. Pero wala pong nakakagawa ng ganun eh. Yun lamang po makagawa ng perfect, wala na po eh. Eh ang mahirap pa ron, kahit magawa mo ng perfect, hindi ka pa rin pala mapapawalang sala. Iyon po yung mabigat doon. Parang sinabi sa'yo, mag-exam ka, kailangan mong maka 100% para ka makapasa.
at makalipat ka sa panibagong baitang. Nung nakapag-exam ka na 100% mo, hindi ka pa rin pala makakalipat kasi hindi po pala yan ang requirements. Ang requirements po pala para kang kinder ka, gusto mo maging college. Kailangan mo po pala ng edad para makarating sa ganung kalagayan sa kolehiyo. Wala pong gano'n na kinder biglang naging college. Kaya po, yun po yung sinasabi po ng Romans 3:20 na wala po talagang napapawalang sala kahit masunod mo yung buong kautusan. Number 2 po doon sa foundational relationship is yung transition through grace. Sabi rito, ang paglipat sa pamamagitan ng biyaya. Kasi po, nasa ilalim po tayo na kaisipan na tayo yung mga alipin. Malilipat lamang po yung kaisipan na yon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sabi po rito, hindi tayo iniwan ng Diyos sa pasanin ng obligasyon. Iyon po yung isang maganda ron na word. Hindi ka mananatili dyan sa obligasyon na yan. Sabi rito, sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo sa krus, nagtatag siya ng bagong pundasyon, relasyon sa pamamagitan ng biyaya. Ito ay hindi nakukuha dahil sa pagsunod, ngunit walang bayad na ibinigay, batay sa pananampalataya sa kung ano ang ginawa ni Kristo para sa atin. Iyon po, hindi tayo iniwan ng Diyos sa obligasyon na, relasyon na obligasyon. Di po ba parang ang ganda pagka ang master at yung servant ay nakatali sa obligasyon? Maganda po sa isang master yon. Dahil yung tao niya na po na yun, o yung slave niya, hindi po makakatakas dahil bonded po siya ng obligasyon Hanggat nakikinabang yung servant, hindi po aalis yung servant na yun sa kanyang amo. Iyon po yung obligasyon. Pero hindi po tayo hinayaan ng Diyos sa ganong kalalagayan. Inalis niya po tayo sa obligasyon, dinala po tayo sa biyaya ng Diyos. Katulad po sa sinasabi ng Ephesians 2:8-9. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Iyon po yung isa sa pinakamagandang masasabi natin dahil tayo ay naligtas po sa pamamagitan ng biyaya. Hindi ito yung resulta ng ating mga gawa. Kasi nga po, kung gagawin natin lahat, hindi pa rin tayo mapapawalang sala. Sinabi po ng unang bersyon. At iyon po, para hindi magmapuri ang bawat isa. Katulad nga po ng ating pinagkuhanan ng pamagat, sabi po ng 1 John 1:12, but all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Lahat lang po ng tumanggap sa ating Panginoong Hesus, iyon po yung binigyan ng karapatan. Hindi po sinabi rito, lahat ng nakasunod sa kautusan, lahat ng masisipag sa paggawa ng kautusan. Hindi po sinabing ganoon. Hindi rin po sinabi lahat ng masipag mag-ayuno, 3 days, 4 days, or 40 days, may nakagawa na po ba nun? Si Kristo pa lang po nakagawa nun. Hindi niya po sinabing ganoon na lahat lang ng masunuri na magiging anak ng Diyos. Ang sinabi po rito, lahat po ng sumampalataya sa kanyang anak na si Kristo. Iyon po yung binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya po ang tanong, sumasampalataya po ba kayo sa Panginoong Jesucristo? Amen. Kaya po, ang bawat isa sa atin ay may karapatan po na maging anak ng Diyos. Inampun na po tayo. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, ampun ka. Natutuwa po tayo dahil yung nag-ampun po sa atin ay Diyos. Isang makapangyarihang Diyos. Minsan kasi sa bilang Pilipino, pag sinabing ampun, parang ang baba ng tingin, di ba? Pero sa Roman culture, pag sinabi kang ampun, privilege po yun. Kumbaga, yung kaya nilang ipagdiwang pag sila'y pinag-ampun, pag sila'y inampun. Dahil minsan po, may pangyayari nga daw po sa Roman culture na pag ang isang anak ay hindi po ganung katikas, lalo na po sa lalaki, parang
inaalis po bilang anak. Ganun po sa mga Romano, sa mga Griego noon. Hindi katulad pagka ikaw ay ampon, hindi mo pinilit na maging anak niya. Siya mismo pumili sa iyo eh. Kaya po yung panahon na yon is panahon po ng Roma, sakto po na doon inilabas yung salita na to. Kumbaga doon inihayag, doon ipinahayag yung salita na to dahil yun yung kultura nila dati para makarelate po sila. Kaya po pag sinabing ampun ka ng Diyos, matuwa ka dahil isang malaking pakinabang po yon sa taong inampon. May karapatan ka na po, may access ka na po doon. Isa pa rin po sa foundation of relationship, the fullness of relationship in adoption. Ito po yung kabuuan na sa pagiging ampon. Yung, kumbaga may access ka na, sabi rito, bilang mga mananampalataya, hindi lang tayo tagasunod. Minsan po sa isang anak talagang kailangan sumunod. Hindi lamang tayo tagasunod na nakatali sa mga tuntunin. Tayo ay inampon sa pamilya ng Diyos. Ang pag-ampon na ito ay nagbibigay sa atin ng katayuan ng mga anak na lalaki at babae na may daan or access sa pagpapalagayang loob. Kasi minsan pagka ikaw ay isang tagasunod o servant, hindi naman kayo ganun ka-close nung amo mo o nung iyong Panginoon o nung iyong master. Hindi po katulad pagka ikaw ay anak. Meron po talagang closeness. Meron na po ba ritong, di ba, namasukan? Lahat naman siguro tayo namasukan na. Hindi ka po basta-basta makakahingi ng dagdag sahod sa iyong amo. Meron pong pamantayan sila na kailangan makakota ka. Sa anak po, hindi ganun eh. Pag nanghingi ng baon, hindi naman po ganun yung sitwasyon ng ating relasyon sa mga anak. Di ba? Minsan nga, alam mo na yung kailangan ng anak mo. Alam mo na yung nakalaan na yung para sa buong isang linggo o para sa buong isang buwan. Ganun po yung relasyon na sa pag-aampo ng Diyos na sa pamamagitan po ng biyaya, hindi po sa obligasyon. Kasi po, pagdating sa obligasyon, talagang merong kailangan gawin yung mga servant. Para katulad nun, mataasan yung sahod, o kaya merong nire-request. Ganun po yung nangyari. Ito naman po yung sa sons and daughters, sabi rito, but as many as receive Him, katulad nga po nung John 1:12, di ba? Tapos ito po yung sa Ephesians 1:5-6, He predestined us to the adoption as a children to Himself by Jesus Christ in accordance with the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace by which He has made us accepted in the beloved. Tinanggap po tayo ng ating Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po sa ating mga gawa. Kaya po, ang lahat ng yan yung pundasyon po ng relasyon sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Ito naman po yung pagkakakilala natin, fundamental identity. Sabi po rito, ang servant, faithful steward of God's purpose. Mababasa po yun sa Hebrews 3:5. Tinawag po dyan na si Moses ay isang tapat na lingkod. Ang pagkakakilanlan po sa servant is tapat. Pagka merong nagawang servant na hindi katapatan, dinidismiss na po kagad yan. Talaga namang inaalis na. Kasi kailangan ng isang servant ay tapat. Hanggang, katulad nga po ng mga servant na sa Egypt na hanggang kamatayan kasama sila ng kanilang master. Yun po yung verse, si Moses ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos upang magpatotoo sa mga bagay na ihahayag sa mga darating na panahon. Iyon po yung identity ng isang servant is faithful, tapat. Sa sons and daughters naman po, sabi rito sa Romans 8:17, at yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana. Yung po pala, pagka ikaw ay anak, binigyan ka ng karapatan, tagapagmana ang iyong identity. Ano po yun, tagapagmana? Minana mo, sa bilang tao, minana mo yung isang pamilya, minana mo yung apelido, minana mo yung mga ari-arian kung meron man. Sa Diyos, marami po ipapamana sa atin ng Diyos.
espiritual, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Marami po. Kaya nga po, ang identity natin bilang isang anak ng Diyos, anak na lalaki at babae ng Diyos ay tagapagmana, mga anak. Sabi rito, tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung si Kristo ay tagapagmana rin tayo katulad ni Kristo. Sapagkat kung tayo ay kasama niya sa pagtitiis, tayo ay makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Mamanahin din po natin yung kaluwalhatian, kung ano po yung kaluwalhatian na katulad ng kay Kristo. Isa pong maganda yon na magandang balita po yon para sa atin. Sabi rito, mula sa matapat na manggagawa hanggang sa minamahal na tagapagmana. Iyon po yung ating pinaka-core identity. Sabi pa rito, tinawag kasi tayo bilang tagapagmana. Hindi lamang po tayo yung tinawag para maglingkod. Yung iba naiiwan na yung kaisipan na puro paglilingkod. Wala pong masama sa paglilingkod. Pero po pag ang kaisipan mo ay puro paglilingkod, mananatili po sa isipan mo na parang alipin lang. Kaya nga po yung bawat bigkas mo ng panalangin, para kang isang alipin na nananalangin. Hindi po ganun ang gusto ng Diyos para sa atin. Katulad lamang ng mga kagalingan, ng mga pagpapala. Pasalamatan po natin yan dahil nakalaan na po yung mga pagpapala na yan. Hindi po tayo mamamalimos ng pagpapala sa Diyos. Pasasalamatan po natin dahil meron na po tayong pagpapala. Ang lahat po ba dito ay pinagpala na? Amen. Dahil po kay Kristo yon. Nasa atin si Kristo, tinanggap natin si Kristo, ang pagpapala ay nasa atin din po. Ganon din po yung mga kagalingan. Pinagaling tayo sa pamamagitan ng mga latay ni Kristo sa krus. Sabi pa rito, ito po number 3, motivating force. Ano po ba yung nag-uudyok sa atin? Sabi rito, from fear to love. Pag servant kasi, ang nag-uudyok po dyan talaga, kadalasan takot. Bakit po takot? Dahil ang servant maaari po magkamali. At sa pagkakamali niya po, may nakalaang parusa. Kaya po, tayo dating servant, naging anak po ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Kaya po, mula sa takot, mapupunta po yung ating paglilingkod sa pag-ibig. Sabi rito, Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sabi po rito, di ba? Araw at gabi, pagbulay-bulayan para matupad mo ang lahat ng nakasaad. Lahat ng nakasaad. Iyon po, kailangang matupad lahat ng nakasaad. Ang kapalit naman po nun, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Talagang meron pong obligasyon doon. Dahil sa mamamagitan nun, yun po yung nag-uudyok sa kanya para sumunod, para magbulay-bulay. Hindi po katulad ng mga anak ng Diyos na mananatili po sa pag-ibig yung ating pagsunod. Sabi rito sa 1 John 3:1, naputol. Kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama, tinatawag tayong mga anak ng Diyos. At iyon ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Tinawag po tayong mga anak. Kaya po, yung pagsunod natin bilang mga anak, hindi po bilang obligasyon. Nagbabasa tayo ng Bible dahil gusto nating makausap, na nanalangin tayo, para tayo ay makausap natin yung ating Ama na nasa langit. Ganon din po, naghahayag tayo ng salita ng Diyos, nagsishare tayo dahil gusto nating malaman kung ano yung pinapasabi ng ating Ama sa kanila na iba pa nating mga kapatid na wala pa sa kawan ng Diyos. Ganon po yung pagsunod na nagagawa po natin. Kahit na minsan matigas ang ulo natin na hindi tayo makasunod, hindi po tayo nananatili sa takot. Hindi po katulad na paparusahan ka na kagad ng Diyos dahil hindi ka nag-pray. Meron pong mga ganong kaisipan. Iyon po yung mga kaisipan ng isang alipin. Dahil hindi ka nakapagbahagi, paparusahan ka ng Diyos. Kaya ka nagkakasakit kasi meron kang hindi nasunod.
wag po sanang manatili doon yung ating kaisipan dahil hindi po tayo mga alipin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka alipin. Anak ka ng Diyos. Amen. Sabi pa rito sa John 15:15, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin. Ang linaw po ng verse. Hindi na kayo tinuturing na mga alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ayun po, di ba? Lahat ng narinig ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama ay sinabi sa atin. Ano-ano yung mga yon? Yun yung mga pagpapala, yun yung mga pangako, yun yung mga tagumpay na sinabi ng Ama na mararanasan ng mga mananampalataya. Ganon din po tayo bilang mga anak ng Diyos. Kung ano po yung sinabi sa atin ng ating Ama, na ang taong ito ay pinagpala na, i-declare po natin sa taong ito na ikaw ay magiging anak ng Diyos pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Sabihin din po natin sa mga tao na nasa labas. Kasi po, hindi lamang po tayo mga anak ng Diyos. Marami pa pong tao na nasa labas na naghihintay lang ng mga salita na ito, na nakatali pa yung kanilang kaisipan sa mga alipin. Marami pa po, lalo ngayon, malapit na naman yung undas. Malayo pa, di ba? Ang malapit po ngayon is yung mahal na araw. Ginigising ko lang po kayo. Kasi nga po, pagdating ng mahal na araw, eto na naman po sila. Gagawin na naman po nila yung ginagawa ng mga sinaunang pagsunod. Bilang mga anak ng Diyos, sinabi na po sa atin, it is finished. Tapos na po, tinapos ng Panginoong Jesucristo. Ano lang po ang dapat natin gawin pagdating ng mahal na araw? Pasalamatan, alalahanin yung katagumpayan na yun. Binigyan tayo ng kalayaan upang maghayag na tapos na yan. Huwag ka nang magpapako sa krus kasi kahit ubusin pa yung 1 kilong pako sa kamay mo, hindi ka naman dyan mapapatawad. Kahit lumuhod ka mula rito hanggang Quiapo, hindi mababawasan yung kasalanan mo. Dahil hindi lamang po pag sinabing sisimba ko para mabawasan kasalanan ko. Sa totoo po ba nababawasan po yung kasalanan? Hindi po. Ang sinasabi po ng Bible sa Old Testament is tinatakpan yung kasalanan. Sa New Testament naman po is inaalis ang kasalanan. Wala pong sinabi ron na nagbabawas ng kasalanan. Madalas po nating maririnig yung nagbabawas pagka yung busog na busog. Yun po yun. Nagbabawas po. Pero pagdating sa kasalanan, kung hindi tinatakpan, sa Hebrew word po is kapar. Tinatakpan po yun. Takip lang ng takip every year. Yung nag-aalay sila, tinatakpan lang po yun. Yun po, Hebrew word po, kapar. Pagdating po sa New Testament, ito ang Lamb of God na nag-aalis ng kasalanan. Kaya po, ang lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus ay inalis na po ang kasalanan. Magpatuloy po tayo sa katwiran ni Kristo. Ito naman po ang number 4, eternal standing. From temporary to permanent. Hindi lamang po yan yung sa servant, kundi pati rin po sa mga sons and daughters. Sabi po rito ng servant, pagka-servant po, sabi ng John 8:35, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya habang panahon. Di ba po sabi sa atin kanina, tayo ay dating mga alipin ng kasalanan? Ito po yung isang magandang balita doon. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya habang panahon. Hindi po tayo tinawag na anak ng kasalanan. Hindi po tayo tinawag na anak ng kapahamakan. Kasi po ang anak ay panghabang buhay. Sabi rito, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kaya po ang keyword doon na tayo ay mga alipin, pagsamantala lamang po tayong naalipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya habang panahon. Nakakatuwa po na isipin na ako minsan ay naging alipin ng kasalanan dahil kay Kristo, pinalaya niya ako, nilipat ako sa pagiging anak ng Diyos. Kaya po, ang standing po natin dito,
tayo po ay permanent na anak ng Diyos, temporary tayo naging makasalanan o alipin ng kasalanan. Sabi po naman sa sons and daughters naman po, at kapag napaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Iyon po yung talagang itinuturing ng mga anak. Dahil kung nasaan ang Panginoong Jesucristo, nais niya po tayong makasama. Nais niya po na kung ano yung kalalagayan niya, ganun din po yung magiging kalalagayan natin. Kung ano po yung tinatamasa niya, kung ano man po yung kanyang minana, kaluwalhatian man ito, karangyaan, kaningningan, ganun din po yung gusto niyang iparanas sa atin. Kaya nga po sabi kanina, nananabik na ba kayo na makita ang Panginoon? Di ba? Amen. Sabik po tayo. Sabik tayo na magbalik na ang Panginoon anumang oras. Kasi nararanasan po natin yung presensya niya. Yung physical po na kanyang pagbabalik, yun po yung pinananabikan natin. Dahil po, meron pong pangako rito. Ipinaghahanda na tayo ng matitirhan upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Iyon po yung pangako ng Diyos, yung pangako ng ating Panginoong Hesus na tunay nga na masasakatuparan yan. Dahil meron siyang mga anak dito Meron siyang mga anak na babalikan. Iyon yung mga pinalaya niya sa mga kasalanan. Na minsan naging alipin ng kasalanan, pero dahil sa tinapos niyang gawa, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Iyon na po yung eternal standing. Sabi pa rito, ina po yung ating kalalagayan pagdating ng panahon. Pang habang buhay na po yan, pang eternal life na po yan na tayo ay makakasama ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, kung ang servant ay temporary law, sabi rito, no pigs in the household of God. Pero tayo, permanente na po yung kalalagayan natin. Dahil tayo ay anak po ng Diyos. Ito naman po, yung the kenosis of Christ. Ano po ba yun? Sabi rito, the kenosis of Christ, self-emptying of Jesus, where He voluntarily laid aside His divine privilege and glory to take on human form. Isinantabi niya yung kanyang kalalagayan bilang banal. Sabi rito, becoming fully human while remaining fully divine. Isinantabi niya yung kanyang pagiging Diyos. Kumbaga, kinuha niya yung pagiging tao. Kasi ang pinakamabigat na mangyayari sa Panginoong Jesucristo ay yung tanggapin yung kasalanan ng sanlibutan. Iyon na po yung pinakamababa na kalagayan na mararating niya pagdating nung siya ay bumaba dito sa lupa. Sabi rito, si Jesus ang pinakamataas na halimbawa ng isang anak na nagsilbi sa Ama dahil sa pag-ibig, maging paman ay ibinigay niya ang kanyang buhay. Sabi rito ng Pilipos 2:5-8, sabi, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusya niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Yun po yung servant. Sa Greek word po is doulos. Siya yung doulos ni Yahweh or Messiah. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Yun po pala yung ibig sabihin sa Bible verse ng kenosis. Yung, kumbaga lahat na is ibinigay mo. Hindi ka nagtira ng kaisipan na banal ako o Diyos ako Hindi ko kailangan makipagsapalaran sa lupa para mailigtas ito. Siya hindi niya inisip yun.
Alam niya yung tungkulin niya na kaharapin niya dito sa lupa. Kaya siya yung pinakahalimbawa bilang isang anak na naglingkod ng buong puso. Ganon din po sa atin, bilang tayo mga anak ng Diyos, tayo po ay maglilingkod, hindi dahil may obligasyon tayo. Tayo po ay maglilingkod dahil mahal po tayo ng Diyos. Una po siya nagmahal sa atin, ipinakita niya po yung pagmamahal niya nang iaalay niya yung kanyang anak bilang katubusan natin. Ganon din po yung magiging motibo dapat natin. Tayo ay naglilingkod hindi dahil meron tayong pakinabang, hindi dahil may pangako na nakalaan, kundi dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi po kailangan suhulan ng magulang ang anak para sumunod. Sumusunod po ang anak dahil siya po ay anak ng kanyang magulang. Kaya po, malinaw po sa atin na hindi po nahihiwalay sa isang anak yung paglilingkod. Hindi po dapat tayo malito na susunod ba ako bilang isang alipin o susunod ba ako bilang isang anak. Malinaw po sa atin. Hindi na po dapat utusan ng isang anak. Dahil nais po ng ama kung ano yung kanyang sinasabi is sundin ng mga anak. Kaya nga po, di ba sabi ng Panginoong Hesus, sinasabi ko sa inyo kung ano yung naririnig ko sa aking ama. Hindi dahil obligasyon niya yun. Dahil siya ay anak ng ama nating nasa langit. Kaya po, ito po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo na dapat nating pamarisan. Hindi po para tayo magpapako sa krus. Hindi po yan yung sinasabi dyan ng verse na yan. Maglingkod po tayo sa ating kapwa mananampalataya. Maglingkod po tayo sa ating mga kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil iyon po yung layunin ng ating Diyos Ama na makilala yung pag-ibig ng Diyos. Makilala, ipakilala ng kanyang mga anak. Dahil po tayo bilang mga anak, naranasan po natin yung pag-ibig ng Diyos, iparanas din po natin sa kanila. Marami pong tao ngayon na nagugulumihanan. Marami po talaga na hindi pa lubusang nakikilala ang Diyos. Kaya nga po yung iba gumagawa pa ng mga bagay na nagpupursigi sa kanila, nagtutulak sa kanila para mapatawan ng Diyos Kasi po hindi po nila alam na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo sila ay pinatawad na. Hindi po nila alam na lahat ng para sa atin ay ginawa na ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Marami pa pong nadadaya po ng mga pamahiin. Marami pa pong nadadaya ng mga sabi-sabi na kailangan mong ganyan. Kailangan mong magpa-albularyo para ikay gumaling. Hindi po. Isa pong malaking daya iyon. Minsan po meron akong napanood na may treatment na po siya sa ospital dahil pabalik-balik po yung kanyang sakit. May nakapagsabi po sa kanya isang salita lang na, ba't di ka magpa-albularyo? Ayun po, ang laking ano sa kaisipan niya. Sinunod niya yun dahil ang tao kasi gulong-gulo na pagka walang makitang solusyon Sinunod niya. Ang nangyari sa kanyang pinapagamot is kinuhanan ng buhay. Kumbaga, hindi po kasi yun ang solusyon Kumbaga, nandun ka na sa tama, yung mga doktor is binigyan ng Diyos ng katalinuhan para manggamot, narinig mo lang na may nagsuggest lang sa'yo na, ba't di ka magpa-albularyo? Sinunod mo naman. Yun naman po siguro ay hindi pa mananampalataya. Kaya po, ang mga mananampalataya kasi, solid na po yung kaisipan niya na si Kristo lamang ang ating kagalingan. Amen, di ba? Kaya po, kailangan po tayo sa labas. Kailangan po tayo na mag-share pa ng salita ng Diyos. Hindi lamang po lumabas kahit umuulan. Mag-share po tayo kahit umuulan sa pamamagitan ng social media. Marami pong pamamaraan ngayon. Masasabi po natin na mahal kayo ng Diyos kahit nasa bahay ka lang. Pero po mas mainam kung nakakapag face to face, kung nakapag Bible study sa bawat bahay-bahay. Kasi po nandun po yung communication po niyo o yung bonding, kumbaga.
At sa susunod, pwede natin silang i-invite. Magpatuloy sila at makasama po natin sila dito. Meron po akong isang, kumbaga, tinatarget na isang kasamahan na sana loobin ng Diyos na makapag-Bible study ko dun sa community nila, sa lugar nila. Dinadahan-dahan ko lamang, pero alam ko na loloobin ng Diyos. Kasi ito, masasabi ko na iba man yung kanyang inaaniban, pero siya ay anak ng Diyos. Kasi po, bakit ko nasabi? Dahil sinabi niya po mismo na naniniwala siya sa Panginoong Hesus. Nung pinatanggap is tumanggap, di ba sabi, ang nakikinig sa aking salita ay aking mga tupa. Kaya po, malinaw sa isipan ko, tupa to ng Diyos. Kailangan may mag-alaga dito. Kailangan may magpakain dito ng salita ng Diyos. Kaya po, kahit minsan sa mga cellphone, pinapasahan ko po siya ng message o kaya pinapasahan ko po siya ng mga Bible verse. Naniniwala ako na isa sa mga pagkakataong pinapasa ko sa kanya na yon, tinatanggap niya po yung mga salita ng Diyos. Anak po siya ng Diyos. Naniniwala po ako. Kaya po, ito, isang example po ang Panginoong Hesus bilang dapat nating sundin o pamarisan. Ito po yung important message natin. Pakibasa nga po natin sabay-sabay. In Christ, we have become children of God and we are able to serve because of God's grace. Isa pa po. In Christ, we have become children of God and we are able to serve because of God's grace. Amen po. Kaya po, kay Kristo, naging anak tayo ng Diyos. At dahil sa biyaya niya, tayo ay makakapaglingkod. Hindi lamang sa Diyos, kundi sa mga anak pa ng Diyos na wala pa sa kanyang kawan. Sige po, tayo po ay tumayo para po manalangin.